Habang nagsasagawa ng aerial patrol daw mga tol no, sa Scarborough o sa Bajo de Masinloc ang BFAR ay ni-radio challenge sila ng Chinese Navy. No? Hindi Coast Guard to, no? Chinese Navy to. Kaya sumagot sila mga tol. So ano ang kanilang naging tugon? Yan ang ating aalamin mga tol. Talagang palaban mga tol, ng mga Pilipino. Hindi tayo papayag na basta-basta na lang tayong inaapi, no? So eto mga tol, papanoorin natin to mula sa PTV Philippines. Yan, BFAR sumagot sa radio challenge ng Chinese Navy habang nagsasagawa ng aerial patrol sa Bajo de Masinloc. Una natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Nagsagawa ng aerial patrol ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Bajo de Masinloc. Kuha tayo ng update mula kay Patrick De Jesus live. Patrick? Ng aerial monitoring ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Bajo de Masinloc. Ito'y habang nandoon ang kanilang barko na BRP Datu Tamplot na namamahagi ng tulong na krudo at pagkain sa mga maingis ng Pilipino, katuwang ang Philippine Coast Guard. Isa ang PTV News nakasama sa aerial patrol ng BFAR simula kahapon sakay ng Cessna Caravan plane ng BFAR. Hanggang kanina sa aerial patrol ay nakita natin na nakaangkla ang BRP Datu Tamplot malapit sa bahura ng Bajo de Masinloc. Taliwas ito maan sa pahayag ng China Coast Guard na pinaalis nila ang naturang barko ng Pilipinas. Hindi na tayo magtataka doon, mga Chino ngali-ngayang mga yan di ba? Yung mga sinasabi nila puro kabaligtaran, di ba? Pinagyayabang nila. Lumalabas naman yan sa mga pahayagan nila doon sa China para ipagmalaki yung ginagawa nilang hindi naman din totoo mga tol. Di ba pinagkakalat nila na pinapalayas daw nila yung mga barko ng Pilipinas, pinapaalis daw nila pero nakaangkla yung barko ng Pilipinas, taliwas na taliwas doon sa kanilang ipinagyayabang. At eto buting sumasama yung mga media sa mga ganitong klaseng misyon para at least nakikita talaga natin ng harapan, nakikita talaga natin at nasasaksihan mga tol kung paano mambaliktad ng kwento, kung paano gumawa ng kwento, kung paano mag-imagination tong mga incheck mga tol. Mula naman sa aerial monitoring ay nakita natin ng warship ng People's Liberation Army Navy ng China na nagbato ng radio challenge. Pero sinagot ng BFAR at binanggit pa ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Narito at pakinggan natin. Ngayon na. Bravo RP-1077, a Bureau of Fisheries and Aquatic Resources aircraft of the Philippine government conducting a local maritime patrol within the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. Based on the 1982 UN Convention on the Law of the Sea, we are free to fly and operate as the international law allows. China, as a signing member of the UNCLOS on December 1982, while requested to apply the said convention. You are way beyond the 200 nautical mile EEZ of your country. Please give your charge. Medyo mahina, medyo malabo, pero naririnig natin mga tol. Pinapaalalahanan nila itong China na sila ay member din mismo ng UNCLOS mga tol. Dapat nga pinapaalala pa natin sa kanila, pumirma kayo sa UNCLOS. Irespeto ninyo yung pirma nyo, i-honor ninyo yung pirma nyo para ino-honor din kayo ng ibang bansa. 'Di ba? Wala kayong karapatan dito sa dahil ang Pilipinas nasa loob ng exclusive economic zone, batay na rin sa international law at sa United Nations Convention the Law of the Sea. 'Di ba? Yan pinapaalala sa kanila kasi nakakatulog tong mga 'to 'Di ba? Tulog tong mga incheck na 'to, hindi nila alam na nakaperma sila doon Dapat yan sinasampal sa mukha nila na, oy, nakaperma kayo rito, kilalanin ninyo perma nyo. Huwag nyo kaming utusan na igalang kayo mismo hindi nyo ginagalang sarili ninyo Diba? Dapat ganun lang laging sagot natin sa kanila Napansin din natin sa aerial monitoring ang floating barrier na inilagay ng China sa southeast entrance ng Bajo de Masinloc na nakakabit at gwardyado ng mga rigid ng CCG at Chinese Maritime Militia vessels. Ibig sabihin yan, di pwedeng pumasok ang mga mangingisda para mangisda doon, di ba?
Kita nyo pagkaganid niyang mga yan. Hindi kanila yan ha. Hindi kanila yan. Napakalayo niyan sa kanilang lupain. Napakalayo niyan. Pasok yan sa exclusive economic zone natin. Pero tignan nyo ginagawa nila. Sila naglagay mismo ng bakod. Oh. Simula kahapon, 3 beses sa lumipad ang Cessna Caravan plane ng BIFAR mula rito sa Pampanga at nag-aerial patrol. Tigas Sa na mukha kabuuan, isang PLA Navy ship ang nakita, 4 na barko ng China Coast Guard at 4 na Chinese Maritime Militia vessel. Sa ngayon ay patuloy na namamahagi ng tulong ang BRB Datu Tamblot malapit sa Bao de Masinloc kung saan umabot na sa 20 Filipino mother boats ang nabigyan ng krudo at pagkain. Good job yan. Oh. Good job yan para sa BIFAR. Well, I think the main objective of the Chinese government, why they are doing this kind of false narrative, is they want to tell their own public audience that they are carrying out their own actions to prevent the Philippine government vessels in patrolling Bajo de Masinloc. That's the only reason. They want Niloloko nila pati mismong sarili nilang mga kababayan eh. Di ba? Their own people. Di ba? Ang main objective daw is para sabihin sa mga mamamayan nila na may ginagawa ang gobyerno nila para hindi makapasok ang Pilipinas. Kasi pinagloloko nila yung pamamayan nila. Di ba? Sabihin nila na na ito inaangkin natin to at di tayo papayag na makuha to ng totoong may-ari. Inaangkin lang naman talaga nila yan eh. that they are carrying out their own actions to prevent the Philippine government vessels in patrolling Bajo de Masinloc. That's the only reason. They want to tell their own public audience that the Philippine government is no longer patrolling our waters in Bajo de Masinloc, and that they are doing whatever actions to prevent us from patrolling these waters. Nagyayabang sila sa sarili nilang mga tauhan. Mga mamamayan. Siguro pinagbabawal din sa bansa nilang manood ng mga international media na manood ng sa ibang bansa. Alam ko naka-block nga ata diyan yung ibang mga social media platform mga tol di ba? Kasi komunistang bansa yan eh. Kung pagbabasehan natin mga tol, yung pinaggagawa nila, di ba? Talagang may kita mo talagang napakaganid, napaka makasarili mga tol, di ba? Kasi hindi naman kanila yan eh. Inaangkin nila yan yung kabuuan ng South China Sea mga tol. Inaalisan nila tayo dyan ng karapatan. Talaga. Hindi sila mananalo mga tol kahit saan dalhin. Sa bagay, di naman sila kumikilala ng ibang korte maliban sa court nila. Hindi naman sila kumikilala ng ibang batas maliban sa batas nila. Pero hindi talaga sila mananalo. Okay, sir. So, are they lying, sir? Ano ba namang klaseng tanong yun? Well, basically, they are lying. The main, our main basis of our statement now that we are the ones having this factual narrative is that you are actually our evidence. No? Your own videos, your own photos. We don't have to dictate our embedded journalists to make false stories or lies. Because the mere fact that you were able to see the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel still patrolling in Bajo de Masinloc, there's no reason for us to ask you to make such false narrative to undermine their own story. Nag-iingat lang din siguro yung reporter para at least hindi sa kanya mismo nanggaling. Pero kitang-kita naman iba yung sinasabi ng China sa nakikita mismo ng sarili mong video, di ba reporter? Mga media, may mga video sila na etong barko ng Pilipinas nakaangkla doon, nandoon pa rin naman. Tapos ang sinasabi ng China, pinalayas din nila. O anong totoo? Yung videong nakunan mo o yung sinasabi ng China? Di mo na kailangan mag-dictate pa na nagsisinungaling yan. Tayo mismo, nakikita natin at alam nating sinungaling talaga sila. Simula nga ngayong buwan ay nagkaroon ng direktiba ang National Security Council na salitang magpatrolya ang BIFAR at PCG sa Bajo de Masinloc. Noong nakaraang linggo, ang nakadeploy sa Scarborough Shoal ay ang isa sa pinakamalaking barko ng PCG, yung 97 meters na BRP Teresa Magbanwa, na nakaranas din ng panggigipit mula sa mga barko ng China. Ayan, kitang-kita naman natin mga tol kung ano yung mga pinaggagawa nila. Tayo mga Pilipino mga tol, buti na lang napapanood natin yung mga ganitong klaseng balita no sa mga media. At least hindi tayo basta-basta madadala no ng mga pinagsasasabi ng mga disinformation na sinasabi ng China, yung mga bayarang nila rito, mga propagandist nila, di ba?
tayo basta-basta madadala sa kanila. Bilang Pilipino mga tol, ano masasabi mo dito sa ginagawa ngayon ng BIFAR, ng PCG, ng ating gobyerno mga tol? At talagang ipinaglalaban natin itong Baho de Masinloc at itong nasasakop natin sa 200 nautical miles natin. Legal na atin yan at tayo ay lalaban para dyan, di ba? So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.